Nananawagan ang ama ng batang tinamaan ng bala dahil sa away trapiko. Tulungan silang matunto ng driver na umunoy na marilat naglagay sa kanyang anak sa peligro. Sa ngayon, ligtas na sa panganib ang bata pero nagpapagaling pa rin siya sa ospital. Mula sa Makati City, nakatutok live at exclusive si Susan Enriquez. San? Mel, bagamat ligtas na raw sa panganib ang kanyang anak, abot-abot pa rin ang pag-alala ng kanyang ama doon sa kanyang 9 na taong gulang na anak na biktima nga nitong nangyaring sagutan sa kalsada sa Quezon City noong madaling araw ng December 6. Ito'y lalo't hanggang ngayon nasa ospital pambata at hindi pa rin naman tukoy ang suspect. Labis ang pag-aalala ng amang ito para sa 9 na taong gulang na anak na babae matapos mabaril ng hindi pa nakilalang suspect dahil sa away sa trapiko. Kwento ng ama ng biktima sa GMA News, pasado alas 4 ng madaling araw ng December 6, ihahatid daw sana niya ang kanyang mga anak para sa field trip nang makasalubong nila ang isang puting SUV. Pero nangyari raw ang hindi inaasahan. Hindi kami makaabante dahil sa nakakasilaw ang kanyang ilaw. So kaming mag-asawa na parehong nasa harapan ay imbis na umabante ay hindi kami makabante sa takot din na masagi yung sasakyan niya. So sumenyas din ako sa headlight ko na sana ibaba niya, i-dim niya yung ilaw niya. So ngunit walang reaksyon sa panig ng kabilang driver. Katapat kami ay aking binaba yung bintana at sinabi ko, "Brad, pwede mo namang i-dim yung ilaw mo." At sumagot siya ng medyo pabalang. Sabi niya, ano ngayon? So ngayon, maisip na ko, since kasama kong anak ko, misis ko, bayaw ko, so punong-puno kami sa sasakyan. Sabi ko na lang, Brad, ang yabang mo naman. Nagkataon nun, umabante siya ng konti at nung magkatalikuran na yung sasakyan, ano ngayon? Ang yabang-yabang mo din. Sabi niya, sabay rinig ko na lang na 3 putok. Maya-maya raw sumigaw na ang isa sa mga anak na nakaupo sa likod ng kotse. Narinig ko sa likod, umaray ang bunso kong anak. At sabay sabi ng panganay na babae, sabi niya, "Ma, may dugo." Tinamaan ng bala sa likod ang isa sa mga anak, tumagos ito sa hita, tinamaan ng internal organ ng kidney at liver. Sa kabutihang palad, ligtas na sa panganib ang bata. Awa ng Diyos, nagpapahinga. Ngunit kanina, bago ko siya iwan, nararamdaman niya yung mga sakit. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari pagkatapos nito at naisip niya. Dahil hindi simpleng operasyon ang nangyari dahil tinamaan ng kanyang mga liver at saka lungs. At saka ang tahi ay hindi basta tahi at napakalaki. May tahi rin sa kanyang hita. Umaapila naman ang biktima sa posibleng nakasaksi at makapagturo sa suspect. Umaasa rin sila na matunto ng pulis ang suspect sa lalong madaling panahon. Gusto naming makakuha ng resulta. Kung ano man nangyari, makatulong, makahingi kung anong impormasyon. At saka mga pagkipag-usap sa ibang kaibigan, sabi nila, baka malay mo, sa ibang tao, ginawa na yan, hindi lang nag-report, baka paulit-ulit na mangyari. Kaya maging sa social media, humingi na ang pamilya ng tulong para hanapin ang gunman. Sa Facebook, ipinost ng kaibigan ng ama ng biktima ang litrato ng SUV na minamaneho ng nakaalitang driver. Agad itong umani ng atensyon mula sa mga netizen at agad na isinyer ng mga taong nais tulungan ng pamilyang mahanap ang gunman. Umaasa ang pamilya ng biktima na matukoy sa lalong madaling panahon ang suspect at nangako naman itong si QCPD Director Chief Superintendent Richard Albano na tututukan ng kaso upang matukoy na nga ang suspect at mapanagot sa pangyayaring ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.